Tumakbo ka na! Huwag kang lilingon! Parating na siya! Hindi kita iiwan dito, Rico. Papatayin ka niya. Bakit mo ipinagkakait sa nanay ang hapunan niya? Umalis ka na, sabi! Umalis ka na habang buo pa ang balat mo! Huli na ang lahat. Naamoy ko na siya. Gusto ko ang mukha niya. Makinis, sariwa. Bagay sa koleksyon ko. Subukan mo lumapit. Isasama kita sa impyerno. Akin ang balat mo! Mga katakip-silim, naniniwala ba kayo sa mga kwento ng matatanda na ang mga aswang daw ay hindi sa gubat nakatira kundi namumuhay lang din ng normal sa tabi-tabi? Paano kung ang taong pinagkakatiwalaan mo ng puso mo, yung akala mong perfect partner na, ay may tinatago palang nakakakilabot na sikreto sa ilalim ng kanyang balat? Kapag nagkaharap na kayo ng katotohanan, ano ang pipiliin mo? Ang ligtas ng sarili mong buhay o ang ipaglaban ang pag-ibig sa isang halimaw na anumang oras ay pwedeng gutumin sa laman mo? Kung may sagot po kayo, paki-comment naman sa ibaba. Kung gusto ninyong malaman kung anong lagim ang natuklasan ko tungkol kay Rico at kung paano ako nakatakas, pakinggan ninyo ang kwentong ito hanggang dulo. Good day po, Sir Jupiter, at sa lahat ng solid takip-silim listeners saan man sa mundo. Itago niyo lang po ako sa pangalang Ella, 28 years old. Isa po akong registered nurse sa Maynila. Nangyari po ang kwentong ito 3 years ago noong ma-assign ako sa isang liblib na probinsya para sa aking deployment. Noong mga panahong yun, punong-puno ako ng idealism. Gusto kong baguhin ang mundo. Gusto kong gamutin ang lahat ng may sakit. Tumakas ako sa Maynila dahil sa isang pagkakamali. Isang pasyenteng namatay sa mga kamay ko na hinding-hindi ko makalimutan. Akala ko sa probinsya makakahanap ako ng kapayapaan. Akala ko makakapagsimula ako ulit. Pero hindi ko inakala na sa probinsyang yun, ang sakit na gagamutin ko ay hindi nadadaan sa gamot, kundi sa orasyon, asin at matinding dasal. Ito ang kwento ng pag-ibig ko na nauwi sa bangungot. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang pagkikwento sa inyo nang hindi nanginginig ang mga kamay ko. Isa akong relief nurse mula sa Maynila at ipinadala ako rito sa Barangay Maligaya para sa isang buwang serbisyo. Pero unang gabi ko pa lang, parang gusto ko nang agad magpahatid pabalik sa terminal ng bus. Ang hangin dito ay kakaiba. May amoy ng formalin na pilit itinatago ng napakatamis na bango ng bulaklak ng patay. At sa gitna ng ward sa bed 3, nandoon ang pasyente ko. Si Iza. 20 taong gulang pa lang siya. Dapat ay malakas at nasa rurok ng kanyang kabataan pero tila ba unti-unting natutunaw ang kanyang pagkatao sa harap ng mga mata ko. Habang nililinis ko ang kanyang sugat, ramdam ko ang bigat ng kanyang bawat hininga. Konting tiis na lang, Isa. Alam ko mahirap pero kailangan ko linisin tong sugat mo para guminawa yung pakiramdam mo. Huwag ka malikot, ha? Ate Ella, ang hapdi po. Parang may kumakamot sa loob ng braso ko. Parang may gustong lumabas mula sa ilalim ng balat ko. Tulungan niyo po ako. Nang tanggalin ko ang benda sa kanyang braso, napatidig ako at halos mapaatras. Ang nangingitim na balat ay hindi lang basta sugat, tila ba maluwag na tela ito na hindi na nakakabit sa kanyang mismong laman. Sa bawat paggalaw niya, humihiwalay ang epidermis, parang plastik na dahan-dahan at marahas na tinutuklap. Nakita ko ang mga ugat niyang pumipintig, pero may kasama itong pag-alon na hindi nanggagaling sa kanyang pulso. Diyos ko, bakit ganito ang tissue niya? Bakit parang balat ng prutas na nabulok ang braso niya? Nurse Ella, pakiusap. Huwag mo nang pakialaman ng pasyente sa bed 3. Hayaan mo lang siya riyan.
Kung ayaw mong mapahamak tayong dalawa. Ano ba sinasabi mo, Gigi? Nurse tayo rito. Obligasyon natin gamutin siya. Kita mo ba tong braso ni Isa? Namamatay ng laman niya. Kapag hindi natin to naagapan, kakalat ang infection sa buong katawan niya. Kailangan natin siyang i-transfer sa bayan ngayon din. Hindi mo naiintindihan dahil bago ka pa lang dito. Ang biling Doc Martin, hayaan lang ang bed 3. Hintayin si Kapitana Suling. Siya lang ang pwedeng humawak sa kanya. Magtiwala ka na lang sa akin. Manahimik ka. Ate Ella! Aray! Ninang! Tulong po! Parang hinihiwa ang braso ko! Sa gitna ng sigaw ni Iza, narinig ko ang mabibigat na yabag sa hallway. Isang tunog ng sapatos na walang kaamor-amor ang paghakbang. Lumingon ako at nakita ko ang resident doctor ng klinik. Nurse, ano na naman ba itong gulo? Sinabihan na kita kanina. Allergic reaction lang yan sa mga dumi sa gubat. Bakit ba napakatigas ng ulo mo at ayaw mo makinig sa utos? Doc, tingnan niyo ang braso ni Isa. 20 taong gulang na babae ito pero ang balat niya ay parang papel na natutuklap ng kusa. Hindi to simpleng allergy, Doc. May gumagalaw sa ilalim ng balat niya. Kitang-kita kong pag-alon. Wala akong nakikitang kakaiba. Masyado ko lang sigurong stress sa paglipat mo rito sa probinsya. Huwag mong ipilit ang siyensya mo sa amin. Alam namin ang ginagawa namin sa Maligaya. Ang kailangan ni Isa ay ang lunas ng kanyang ninang. Doc, doktor kayo. May sinumpaan kayong tungkulin. Nakakita niyo ebidensya ng necrosis pero hinahayaan niyo lang pasyente? Paano niya nasisikmura ito? Ang tungkulin ko ay panatilihin ang kaayusan sa klinik na ito. At ang kaayusan ay nakasalalay sa pasya ni Kapitana. Kaya bumalik ka na sa ginagawa mo at huwag nang magtanong. Napatigil kaming lahat nang bumukas ang pinto ng ward. Pumasok ang isang babaeng balot ng mamahaling ginto, si Kapitana Suling. Ang kanyang ngiti ay napakatamis pero may hatid itong kilabot na tila ba nanunuot sa aking buto. Ang bawat hakbang niya ay sinusundan ng amoy ng formalin at mabangong bulaklak. Magandang gabi sa inyong lahat. Mukhang mainit ang pagtanggap niyo sa ating bagong nurse. Rinig ko ang pagtatalo niyo hanggang sa kalsada. Masyado yata kayong tensyonado. Kapitana Sulig, pasensya na po. Naninibago lang po itong si Nurse Ella sa mga kaso natin dito. Hindi niya pa alam ang kalakaran sa ating baryo. Iha, sa Maligaya, hindi lahat ng sakit ay nakukuha sa gamot o sa operasyon. Minsan, kailangan mo lang ng milagro. Kumusta ang inaanak kong si Isa? Handa ka na ba sa langis mo, anak? Opo, Ninang. Pakiusap po. Ang hapdi na po talaga. Parang tinutuklap ng malat ko sa katawan ko. Kapitana, kailangan niya ng antibiotic. Bilang nurse, babalaan ko kayo, seryosong impeksyong ito. Baka mauwi to sa sepsis kung hindi natin gagamutin ng tama. Langis lang ito, Iha. Katas sa mga ugat mula sa pinakamalalim na parte ng gubat. Tingnan mo kung paano tatahimik ang dalaga. Ang siyensya ay may limitasyon, pero ang kalikasan ay wala. Pinanood ko siya habang ipinapahid ang malapot na itim na likido sa braso ni Iza. Habang papalapit siya, ang amoy ng formalin ay lalong tumapang. Pero nakapagtataka, pagdampi ng langis, biglang humupa ang pamamaga. Ang nangingitim na balat ay tila ba naghilom ng kusa sa harap ng mga mata ko. Ang mga parasites na nakita kong gumagalaw ay tila natahimik. Ay, salamat po, Ninang. Nawala ng hapdi. Napakalamig po sa pakiramdam. Parang bago na ulit ang braso ko. Paano? Doc, nakita niyo yun? Imposible ang bilis ng reaksyon niyo sa kahit anong gamot. Anong meron sa langis na yan? Sabi sa iyo minsan mas magaling ang luma kaysa sa bago.
Huwag ka ng maraming tanong, Nurse Ella. Baka ang susunod na itanong mo ay kung bakit masarap ang karne rito sa amin tuwing may fiesta. Pagkalis ni Kapitana Suling, bitbit ang kanyang tray, biglang tumahimik ang buong klinik. Pero hindi ito yung payapang katahimikan na nakasanayan ko sa Maynila. Para kaming mga hayop na nagpapakiramdaman sa dilim. Sinundan ko si Doc Martin sa kanyang opisina. Hindi ako papayag na matapos ang gabi nang hindi na sinasagot ang mga katanungan ko. Doc, tasa na si Isa. Bakit bigla siya inilabas ng mga tanod pagkatapos pahiran ng langis? Hindi pa siya stable para lumakad o umuwi. Wala man lang discharge papers? Nurse Ella, masyado ka lang maraming tanong para sa isang taong bago pa lang dito. Akala mo ba, kontrolado mo ng lahat dahil lang may degree ka mula sa malaking universidad? Hindi ito tungkol sa degree, Doc. Buhay ng taong pinag-uusapan natin. 20 taon pa lang si Isa. Paano kung may side effect ang itim na langis na yon? Amoy formalin yun, Doc. Pang-imbasa mo yun, hindi pang gamot. Kung gusto mong magtagal dito sa Maligaya, nang buo ang balat mo, matuto kang manahimik at gawin lang ang inuutos sa'yo. Umuwi ka na sa kwartos mo. Para sa ikabubuti mo yan, Ella. Huwag mong piliting buksan ang mga pintong hindi mo kayang isara. Naiwan akong nakatayo sa hallway, nanginginig sa galit at takot. May mali talaga sa lugar na ito. Sa bawat sulok, parang may mga matang nakamasid sa akin. Ang bawat anino ay tila ba gumagalaw. Nurse Ella, pumarito ka bilis. Huwag kang maingay. Baka marinig ka ni Doc sa loob ng opisina niya. Gigi, ano pa nangyayari rito? Saan nila talaga dinala si Isa? Bakit parang lahat kayo takot kay Kapitana? Wala akong nakita, Nurse Ella. At wala ka rin nakita. Yan ang dapat mong itanim sa isip mo. Manahimik ka na lang kung ayaw mong matulad sa nurse na pinalitan mo. Nurse? Ang sabi sa akin ni Doc kanina nag-abroad siya para sa mas malaking sweldo. Iyon ang nakasulat sa turnover notes ko. Abroad? Yan ang sabi nila sa lahat. Pero ang totoo, nung nakaraang full moon, uniform na lang niyang nakuha sa bedtree. Walang katawan, walang dugo. Yung uniform lang niya na parang hinubad niya lang ito ng maayos bago siya naglaho. Walang bakas ng paghihirap, Ella. Napatalon ako sa gulat nang may humampas sa bintana. Ang takot na nararamdaman ko ngayon ay hindi ko na kayang ipaliwanag ng siyensya. Parang ang buong gusali ay buhay na buhay kasabay ng gabi. Oh, Diyos ko. Sinasabi ko na sa iyo, Ella. Huwag kang lalapit sa bintana. Pumasok na tayo sa quarters. Ngayon din. Ano yun, Gigi? May nakita kong anino. Hindi yung sanga ng puno. Sigurado ako. May humampas na palad sa salamin. Huwag mo nang alamin. Utang na loob, Nurse Ella. Makinig ka naman sa akin kahit ngayon lang. Nagsisimula na sila. Nararamdaman mo ba yung lamig? Hindi yan galing sa ulan. Ha? Bakit tayo magtatago? May mga pasyente tayo sa loob. Si Isa nasa na siya? Kung may kung anong hayop sa labas, kailangan malaman ni Doc Martin. Hayop? Akala mo ba hayop lang ang kayang gumawa nun? Ella, tumingin ka sa akin. Huwag kang titingin sa labas. At ikaw, napakaganda ng balat mo. Masyado kang sariwa. Masyadong malinis. Iyan ang hinahanap nila. Baka matipuhan ka dyan. Ano bang sariwang sinasabi mo? Bakit pa parang balat ang pinag-uusapan niyo rito simula nang dumating ako? Ano ba meron sa balat ko na wala sa inyo? Dahil kami mga taga rito, matatanda ng mga balat namin. Tuyot na sa formalin. Pero ikaw, galing ka sa Maynila. Ang dugo mo, ang bawat hibla ng collagen mo, buhay na buhay. Para kang handaan sa gitna ng mga nagugutom. Collagen? Collagen ang kailangan nila? Ano ba sila, mga cosmetic surgeons na naging halimaw? Gigi, hindi na nakakatawa to, ha? Sana nga biro lang to, Ella. Pero narinig mo ba yung kalmot? Hindi yan titigil hanggat hindi sila nakakatikim ng bago. Pakiusap, pumasok na tayo. Baka bukas wala na rin matira sa mukha mo kung magmamatigas ka pa rito. Kung gusto nilang balat ko, dumaan muna sila sa akin. Pero bago yon, sasabihin mo sa akin,
Ano ba talaga sila? Tao ba sila? Basta dalian mo na, Ella. Parang awa mo na. Sa bawat sinasabi mo, Gigi, lalong bumibigat ang hangin eh. Hindi ko alam kung mababaliw na ba ako o kailangan ko nang maniwala sa mga bagay na dati sa pelikula ko lang napapanood. Napatigil ako. Ang tunog ay nagmumula sa bintana sa likod ng station. Dahan-dahan kong iniharap ang aking flashlight. Doon sa kabila ng salamin, may nakita akong mukha. Isang mukha na walang balat. Puro hilaw na muscle at puting ugat ang nakikita ko. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila ba naghahanap ng butas para makapasok. Anong nilalang yan? Sa isang iglap naglaho ang nilalang nang magbukas ang ilaw sa hallway. Doon ko nakita si Doc Martin, nakatayo sa dulo, malamig ang tingin sa akin. Sabi ko sa iyo, Ella, huwag kang masyadong mausisa. Ang nakita mo ay hindi guni-guni. Ang nakita mo ay katotohanan ng maligaya na pilit naming tinatago sa mga tulad niyong dayo. Matulog ka na bago ka patuluyan nilang maamoy. Hindi ako nakinig kay Doc. Sa halip na matulog, bumalik ako sa bed tree habang hindi nakatingin si Doc Martin. Gusto kong makita kung may naiwan si Iza na pwedeng magsilbing ebidensya. Ang amoy ng formalin ay lalong tumatapang sa parting ito ng ward. Tila ba nandito pa rin ang presensya ni Kapitana. Wala na talaga siya rito. Pero bakit amoy bulaklak ng patay ang punda ng una niya? Bakit parang lumalamig ang paligid dito sa kama niya? Kinapa ko ang ilalim ng unan. Wala akong nahanap na gamot pero may napansin akong maliit na patak ng itim na langis sa sahig, malapit sa paanan ng kama. Kumuha ako ng cotton bud mula sa aking bulsa at pasimple itong isinawsaw sa malapot na likido. Itinago ko ito sa loob ng isang maliit na vial. Hindi ako papayag na maging susunod na uniform na lang matitira rito. Malalaman ko rin ang totoo kahit anong itago niyo sa akin. Science versus alamat. Tinitiyak ko sa inyo. Lalabas ang katotohanan. Sa gabing yon, habang nakahiga ako sa quarters at nakatitig sa kisame, na-realize ko na hindi lang ulan ang naririnig ko. May mga kaluskos sa bubungan. Mga kaluskos na parang mga kuko na dahan-dahang gumagapang. Ang Maligaya ay hindi lang isang baryo, isa itong bitag at kaming mga bago rito, kami ang pain. Hindi ako makapikit. Ang bawat tunog sa labas ng aking pinto ay nagiging banta. Inilabas ko ang aking microscope na palihim kong dinala mula sa Maynila. Kailangan kong suriin ang itim na langis na yon. Kung totoo ang sinasabi ni Gigi, hindi ito simpleng gamot. Okay, Ella. Focus. Tingnan natin kung anong sikretong tinatago mo, Kapitana Suning. Isang patak lang. Ayan. Itinapat ko ang aking mata sa lens. Sa umpisa, blurred ang lahat. Pero nang inadjust ko ang focus, nanigas ang buong katawan ko. Hindi ito katas ng halaman. Ang nakikita ko ay mga buhay na selula. Pero hindi ito normal. May mga maliliit na nilalang na hugis uod na mabilis na kumakain sa mga red blood cells. Nilalamon nila ang buhay sa loob ng bawat patak. Diyos ko. Hindi ito gamot. Isang uri ito ng parasite. Isang parasite na kumakain ng laman habang buhay pa ang host. At ang langis, dugo ito ng tao. Purong dugo ng tao na hinaluan ng preservatives. Biglang namatay ang ilaw sa loob ng quarters. Ang tanging liwanag na natira ay ang mula sa aking maliit na flashlight.
sa kabilang kama narinig ko ang pagbangon ni Gigi. Ella, narinig mo ba yun? May kumatok sa bintana ko, pero nasa second floor tayo. Gigi, tumahimik ka. Hawakan mo tong flashlight. Huwag kang titingin sa bintana kahit anong mangyari. Alam ko kung bakit amoy formalin ng buong baryo. Hindi nila ginagamot ang mga tao. Pinipreserba nila ang mga ito para sa isang bagay na mas matindi pa sa kamatayan. Pagkatapos kong makita ang mga parasite sa microscope, hindi na ako makahinga ng maayos. Ang quarters namin ni Gigi biglang naging kabaong sa sikip. Hindi ko na inisip ang panganib. Kailangan kong kumprontahin si Doc Martin o kung sino man ang nananatili sa labas. Bitbit ang aking flashlight, lumabas ako patungo sa main gate ng clinic. Ang ulan ay tumila na, pero ang lamig na naiwan nito ay nanunuot hanggang sa aking mga buto. Doon sa tapat ng naglalakihang rehas may nakatayo, isang anino na tila ba bahagi na ng kadiliman. Sino yan? Kung balak mong manakot, nagkakamali ka ng tinatarget. Sarado ng klinik, bumalik ka na lang bukas. Bakit gising ka pa, nurse? Hindi ba sinabihan na kayo ni Doc Martin na patayin ang lahat ng ilaw kapag sumapit ng alas 12? Ang liwanag sa quarters nyo ay parang parola sa gitna ng gubat. Nakakaakit ang mga bagay na hindi nyo gustong makita. Ibaba mo nga yung flashlight mo. Sino ko ba para utusan kami sa sarili naming quarters? At anong parola? Microscope lang gamit ko. Tiko, ako ang tanod na nagbabantay sa paligid ng health center. At ako rin ang anak ni Kapitana Suling. Kaya kung ako sa'yo, nurse, makikinig ka sa mga babala ko kung gusto mo pang makitang sumikat ang araw bukas. Sa ilalim ng liwanag ng aking sariling flashlight, tumambad sa akin ang mukha niya. Si Rico. Inasahan kong makakita ng isang matandang barumbado, pero ang nasa harap ko ay isang lalaking nasa kanyang mga late 20s. Moreno, matangkad at may mga matang tila ba pagod na sa mundong ginagalawan niya. Pero may kakaiba sa kanya. Ang kanyang balat ay tila ba sobrang kinis, parang porselana na hindi natural para sa isang lalaking nagtatrabaho sa labas. Pwes Rico, mabutit nagpakita ka. Pakisabi sa nanay mong kapitana na hindi ako tanga. Nakita ko ang langis na ipinahid niya kay Isa. Nakita ko ang mga parasite sa loob noon. Anong klaseng laso na pinapakain niyo sa mga tao rito sa Maligaya? At nasan si Isa? Isa? Wala na siya rito. Dinala na siya sa lugar ng pagbabago. At wag mong tatawaging laso ng langis na yon. Yun ang nagpapanatili sa kanyang balat na buo. Sa ngayon. Lugar ng pagbabago? Anong kalokohan yan? 20 taon pa lang ang dalaga, Rico. May pamilya siya. May pangarap. Paano niya nasisikmurang gawin siyang parang laboratory rat para sa mga eksperimento ni Kapitana? Akala mo ba gusto namin to? Sa tingin mo ba ay madaling makita mga kaibigan mo na unti-unting nawawala ang sarili nilang balat? Nurse ka, Ella. Alam mo ang science, di ba? Pero ang science mo ay walang laban sa gutom na nagmumula sa ugat ng baryong ito. Sabihin mo sa akin ang totoo. Bakit amoy formalin ang buong paligid? Bakit si Doc Martin tiko mabibig? Natatakot ba kayo kay Kapitana? Hindi lang si nanay ang dapat mong katakutan. Ang buong gubat na nakapaligid sa atin, punong-puno yan ng mga nilalang na di mo alam. Mga nilalang na tinalikuran na ang kanilang pagkatao, kapalit ang panibagong buhay. At ikaw, Ella, masyado kang maingay. Masyado kang mausisa. Yan ang papatay sa'yo rito. Ibig mong sabihin, mga aswang? Yun ba ang tawag niyo sa sarili niyo? Tawagin mo kami kung anong gusto mo. Pero ang katotohanan ay simple lang. Kailangan namin ng balat para mabuhay. At ang balat mo ay napakaganda, Ella. Sariwa, walang peklat. Ramdam ko ang daloy ng dugo mo mula rito sa kinatatayuan ko. Huwag ka lalapit sa akin. Isusumbong ko kayo sa mga otoridad sa bayan. Hindi kayo makakaligtas sa batas. Ang batas dito sa Maligaya ay sinanay. Walang pulis na papasok dito nang hindi niya pinapayagan. Kaya pakinggan mo ako ng mabuti, nurse. Umalis ka na rito. Bukas na bukas din. Sumakay ka sa unang jeep na dadaan sa kanto. At bakit mo ako tinutulungan?
Hindi ba't anak ka ni Kapitana? Dahil sawang-sawa na ako sa amoy ng formalin at nabubulok na karne. Dahil minsan, gusto ko rin makakita ng isang taong hindi kabilang sa sumpa na to na makakalabas ng buo ang pagkatao. Huwag mong hintayin ang full moon, Ella. Dahil kapag lumabas ng bilog na buwan, kahit ako, hindi na kita kayang protektahan. Biglang umihip ang isang napakalakas na hangin na tila ba may dalang bulong. Narinig ko ang kaluskos ng mga dahon sa likuran ni Rico. May kung anong gumalaw na anino, mabilis, maliksi at nakakatakot. Pumasok ka na sa loob. Ngayon na, huwag mong lilingunin ang anumang maririnig mo sa likod mo. Ilak mo ang pinto at huwag kang magbubukas kahit sinong kumatok. Rico, ano yun? May nakita akong gumalaw sa dilim. Parang tao na gumagapang sa puno. Takbo, Ella! Takbo! Tumakbo ako nang hindi lumilingon. Bawat takbang ko sa hallway ay tila ba hinahabol ako ng libo-libong kuko. Pagpasok ko sa quarters, agad kong nilakang pinto at isinandal ang likod ko rito. Ang puso ko ay parang sasabog sa bilis ng tibok. Sa kabilang kama nakita ko si Gigi na nakaupo, nakabalot ng kumot at umiiyak ng tahimik. Nakausap mo siya, di ba? Nakausap mo si Rico. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang lalabas. Gigi, ano bang klase lugar to? Sabi ni Rico, kailangan daw nating umalis. Sabi niya kailangan nila ng balat para mabuhay. Totoo ba yun? Totoo bang mga aswang sila? Bakit laging maraming stock ng formalin si Doc Martin sa supply room? Hindi yun para sa mga specimen, Ella. Para yun sa kanila. Para hindi agad mabulok ang mga balat na kinuha nila sa mga biktima nila. Silang mga skinners. At si Doc Martin, bakit siya tumutulong? Paano niya nasisikmurang lahat ng ito? Dahil takot din siya. Dahil nang dumating siya rito 10 taon ang nakakaraan, nakita niya kung paano balatan ng kanyang asawa sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ang pananatili niya rito at ang pagtulong niya kay Kapitanang naging kabayaran para hindi siya ang susunod. Diyos ko, isang buong baryo ng mga biktima talimo. At si Isa, siya ba ang susunod na papatayin? Si Isa, 20 taon na. Sa edad niyang yun, ang kanyang balat ang pinaka-ideal para kay Kapitana. Matibay, bata, sariwa. Yun ang gagamitin ni Kapitana para sa kanyang sarili sa darating na kapistahan. Hindi ako papayag. Kung kailangan kaladkarin ko si Isa palabas ng baryong to, gagawin ko. Hindi mo kaya, Ella. Wala kang laban sa kanila. Tingnan mong bintana. Nakikita mo bang mga anino? Binabantayan na nila tayo. Naaamoy na nila ang takot mo. Lumingon ako sa bintana. Sa kabila ng dilim may nakita akong mga matang kumikinang. Dilaw parang sa pusa, pero ang laki ay sa tao. Nakakapit sila sa labas ng salamin at tila ba tinitignan kung kailan ako tuluyang bibigay. May kung anong nagtulak sa akin na pumunta sa dulo ng hallway. Sa likod ng supply room, may nakita kong isang pinto na palaging nakalak. Gamit ang susing nakuha ko sa mesa ni Gigi, dahan-dahan ko itong binuksan. Ang bumulagta sa akin ay hindi mga gamot kundi isang amoy na halos magpasuka sa akin. Ang amoy ng pinaghalong suka, dugo at kemikal. Ano to? Bakit may mga dambuhan ng garapon dito sa ilalim? Itinutok ko ang flashlight ko sa mga estante. Doon nakita ko ang mga koleksyon ni Kapitana Suling. Hindi ito mga lamang loob. Ang bawat garapon ay naglalaman ng mga balat ng tao, buo mula ulo hanggang paa na nakababad sa kulay itim na langis. May mga label ang bawat isa, ang pinakabago, Iza Reserved. Ang balat nila, nakasabit dito na parang jacket sa hanger.
Paano nila nagagawa ng ganito kalinis? Tinatawag yan na whole body playing, Nurse Ella. Doc Martin, Isang sining ni tanging ang Skinner lang ang nakakaalam. bakit kayo nandito? Bakit nyo ito hinahayaang mangyari? Akala mo ba ay madali para sa akin na makita ang mga kasamahan ko na nagiging display dito? Pero alam mo ba kung anong kapalit nito? Ang bawat balat na kinukuha ni Kapitana ay nagbibigay ng kapayapaan sa maligaya sa loob ng 5 taon. Walang sakit, walang epidemya, walang namamatay sa gutom. Pero buhay ang kapalit! Pinatay niyo sila! Hindi ako ang pumatay sa kanya. Ang tradisyon ang pumatay sa kanya. At ngayon, si Isa naman ang magsasakripisyo. 20 taon na siya, Ella. Ang kanyang collagen ang nasa pinakamataas na kalidad. Kung hindi natin ibibigay ang balat niya kay Kapitana, ang gutom ni Kapitana ang lalamon sa buong baryo. Ikaw ba? Handa ka bang makitang mamatay ang lahat dito dahil lang sa awa mo sa isang tao? Hindi ako naniniwala sa logic niyo, Doc. Ang pagpatay ay pagpatay. Kahit ano pang dahilan ang ibigay niyo. Masyado kang idealista. Pero tignan mo ang sarili mo. Sa bawat minutong nananatili ka rito, ang amoy ng formalin sa basement na ito ay nanunuot sa iyong baga. Alam mo ba kung anong ginagawa nun? Pinapatay nun ang pagkatao mo habang pinipreserba ang balat mo. Hindi ako nakatulog hanggang sa sumikat ang araw. Ang bawat minuto ay tila ba isang taon ng pagdurusa. Nang mag-umaga, agad akong pumunta sa ward. Inasahan kong makikita si Iza na nanghihina. Pero ang tumambad sa akin ay isang bagay na mas nakakatakot pa sa kamatayan. Isa? Bakit nakatayo ka na? Magandang umaga po, Nurse Ella. Sabi ko naman sa inyo, malakas po ako. Magaling na po ako. Nakaupo si Iza sa kama, suot ang kanyang hospital gown. Pero may kakaiba sa kanya. Ang kanyang braso na kagabilang ay nangingitim at natutuklap, ngayon ay makinis na. Pero ang pagkakakinis nito ay hindi normal. Parang balat ng prutas na wax ang texture. Wala itong mga buhok, walang pores, at ang kulay masyadong maputla. Wala ka ng lagnat. Pero bakit ang lamig mo pa rin? Isa, tingnan mo ang braso mo. Paano to gumaling ng ganun kabilis? Binigyan ako ni Ninang ng bagong lakas. Ang langis na yun. Ang sarap sa pakiramdam. Ate Ella, bakit po kayo nanginginig? Dapat po ay matuwa kayo para sa akin. Kailangan na nating umalis dito, Isa. Ngayon na, tutulungan kitang makalabas. Hindi to normal na paggaling. Niloloko ka lang nila. Bakit po tayo aalis? Masarap po rito. Inaalagaan nila ako. At alam niyo po ba, gutom na po ako. Sobrang gutom. Isa, nasasaktan ako. Bitiwan mo braso ko. Ang ganda ng balat niyo, Ate Ella. Ang bango. Parang ang sarap hawakan. At dumahin. Nurse Ella, bitiwan mo ang pasyente. Nakita mo namang nagpapahinga siya. Doc, tingnan niyo si Isa. Ibang kilos niya at ang balat niya, hindi ito sa... Sabi ko sa iyo, manahimik ka. Isa, sumama ka na sa amin. May inihandang espesyal na pagkain si Kapitana Suling para sa iyo sa kanyang bahay. Opo, Doc. Gutom na po talaga ako. Pinanood ko sila na maglakad palabas. Si Iza, na halos kasing edad ko lang, ay naglalakad na parang isang manika na hinihila ng mga tali. Lumingon siya sa akin bago lumabas ng pinto at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na hindi ko kailanman malilimutan. Ang kanyang mga pupil ay unti-unti nang nagiging dilaw. Naiwan akong mag-isa sa ward, nanginginig. Alam ko na ang susunod na mangyayari. Kung hindi ako kikilos, si Iza ang magiging unang biktima sa darating na full moon at ako ang susunod. Kinuha ko ang aking bag. Kailangan kong hanapin si Rico. Siya lang ang tanging pag-asa ko para makalabas dito ng buhay. Hindi ako papayag. Hindi ako susuko ng walang laban. Science man o sumpa, dudurugin kong baryong to kung kailangan.
Hinihingal ako habang inilalagay ang aking mga gamit sa bag. Alam ko na ang sikreto ng basement. Alam ko na ang balak nila kay Isa. Pero bago ako makalabas, hinarangan ako ni Gigi. Ang kanyang mga mata ay namumula sa kakaiyak. Huwag kang pupunta sa gubat, Ella. Pakiusap. Kapag nakita ka nila doon, wala nang makakapagligtas sa iyo. Kailangan kong hanapin si Rico, Gigi. Siya lang ang tanging tao rito na may konsensya pa. At kailangan natin iligtas si Isa. Nakita kong pangalan niya sa garapon. Hindi mo siya maililigtas. Dahil si Isa mismong humiling nito. Ano? Ano sinasabi mo? Ang pamilya ni Isa ay baon sa utang kay Kapitana. Ang tanging paraan para mabuhay ang mga kapatid niya ay ang ibenta ang kanyang balat. Yun ang dahilan kung bakit hindi siya lumalaban. Yun ang dahilan kung bakit tinanggap niyang langis. Ang bawat Skinner dito sa Maligaya ay may kwento ng pagsasakripisyo. Kahit si Rico, Ella. Pagsasakripisyo. Ang tawag doon, exploitation. Ginagamit ni Kapitana kahirapan niyo para manatili siyang maganda at bata. At anong gusto mong gawin namin? Lumaban si isang nilalang na hindi namamatay sa bala? Si isang nilalang na kayang talupan ang mukha mo sa loob ng 5 segundo? Mas mabuti nang mawala ng isang balat kaysa mawala ng buong pamilya. Kaya niyo bang sikmuraing makita si Isa naglalakad na parang hilaw na karne? Pagkatapos nito? Hindi mo maintindihan dahil hindi ikaw nakatira rito. Pero sige, kung gusto mong magpakahero, gawin mo. Pero tandaan mo, Ella, kapag pumasok ka sa gubat na yan, hindi lang si Kapitan ang kalaban mo. Ang gutom ng Maligaya ay nakatitig na sa iyo. Hindi ko na hinintay na lumubog ang araw. Alam ko na kapag sumapit ang dilim, ang barangay Maligaya ay nagiging isang malaking bitag na walang labasan. Bitbit ang aking bag na puno ng mga kemikal na kinuha ko sa supply room, lumabas ako sa likod ng health center. Nakita ko si Rico na mabilis na naglalakad patungo sa masukal na bahagi ng gubat. May dala siyang malaking sako na tila ba may mabigat na laman. Hindi ko alam kung saan ako kumukuha ng lakas ng loob pero sinundan ko siya. Ang bawat hakbang ko ay puno ng pag-iingat, pilit na hindi gumagawa ng ingay sa ibabaw ng mga tuyong sanga. Saan ka pupunta, Rico? Ano yung dala mo? Siguraduhin mo lang na hindi mo ako dadalhin sa kamatayan ko. Habang palalim kami ng palalim sa gubat, ang amoy ng formalin ay unti-unting napapalitan ng amoy ng malansang dugo at nabubulok na karne. Huminto si Rico sa tapat ng isang malaking puno ng balete. Ang mga ugat nito ay parang mga dambuhalang galamay na nakabaon sa lupa. Ibinaba niya ang sako at doon ko nakita ang paggalaw nito. Rico! Tumigil ka! Ano yung nasa loob ng sako na yan? Si Isa ba yan? Narcela, anong ginagawa mo rito? Di ba sinabi ko na sa'yo na sumakay ka na sa jeep paalis ng baryo? Bakit ba napakatigas ng ulo mo? Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang totoo. Nakita ko si Isa kanina sa ward, Rico. Iba na siya. Ang balat niya, ang mga mata niya. Anong ginawa niyo sa kanya? At yung sako na yan, ano yan? Hinaan mong boses mo. May mga scout si nanay sa paligid. Kung marinig ka nila, hindi na kita maililigtas. Basura lang to, Ella. Mga tira-tirang balat na hindi na kailangan. Itatapon ko lang to sa bangin. Tira-tirang balat? Diyos ko, Rico, tao ang mga yan. Paano mo nasisikmura itapon sila na parang basura lang? Ikaw bang gumagawa nito? Ikaw bang nagtatapyas sa kanila? Hindi ako ang mamamatay tao rito. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko para hindi magkagulo sa baryo. Kung hindi ko itatapon ng mga to, ang amoy nito ang hihila sa mga Skinner na mas gutom pa kaysa kay nanay. Skinner, sabi mo kagabi kailangan niya ng balat para mabuhay. Pero si Isa, 20 taon pa lang siya. Bakit siyang pinili? Bakit kailangan siyang maging biktima? Dahil ang balat ng isang 20 anyos na babae ang pinakamatibay, Ella. Mas sariwa ang collagen. Mas mabilis kumapit sa laman ng mga tulad namin. Si Isa ay hindi lang basta biktima. Ginagawa siyang sisidlan ni nanay para sa kanyang sarili. Balak niyang kunin ang balat ni Isa para magamit niya sa susunod na 10 taon. Gagamitin niyang balat ni Isa? Ibig mo sabihin, papatayin niyang inaanak niya para lang magmukhang bata? Napaka-demonyo niyo! Sabi ko sa'yo, hindi ako kapilang sa kanila.
Ipinanganak lang akong anak niya. Pero hindi ko matatanggap ang ginagawa niya. Rico, sandali lang. Bakit mo to ginagawa? Sabi mo anak ka ni Kapitana. Bakit mo ako tinutulungan? Bakit mo itinatay ang buhay mo para sa isang estrangerang tulad ko? Dahil nung makita kita sa klinik, nakita kong sarili ko 10 taon nang nakakalipas. Bago ako naging ganito, bago nila ako binigyan ng bagong anyo. Anong ibig mo sabihin? Ipinanganak ka naman ganito, di ba? Sabi mo, balat ito ng iba. Hindi. Tao ako, Ella. Isang ordinaryong batang mahilig maglaro sa ulan. Pero nung magkasakit ako, ang nanay ko, si Kapitana Suling, akala ko gagamutin ako. Pero nung magising ako, iba na ang kulay ng balat ko. Iba na ang nararamdaman ko. Ang lamig. Ang lamig na hindi nawawala kahit magbilad ako sa araw. Ibig mo sabihin, si Kapitana Suling, siya ang pumatay sa pagkatao mo? Pinatay niya ang bata sa loob ko para magkaroon siya ng isang tanod na hindi napapagod. Isang anak na susunod sa lahat ng utos niya. Pero nung makita kitang nag-aalaga kay Isa, naramdaman ko ulit yung init. Yung init ng isang nurse na totoong may pakialam. Ella, ayokong mawala yun sa mundo. Maraming salamat, Rico. Hahanapan kita ng lunas sa Maynila. Pangako yan. Wala nang lunas para sa mga tulad ko, Ella. Ang tanging lunas na lang ay ang mamatay ng may dangal. Kaya nga pinapaalis kita, Ella. Dahil sa full moon, pagkatapos ni Isa, ikaw nang susunod. Ang balat ng isang babaeng taga-syudad na kasing ganda mo, yan ang pinaka-premyo sa kapistahan bukas. Hindi. Hindi ako papayag. May dala ako lason, Rico. Kumuha ako ng purong formaldehyde at acid sa klinik. Kung ang mga skinner ay raw muscle sa ilalim ng balat, ang mga chemical na tong susunog sa kanila. Tutulungan mo ako. Itatambang natin sila bago pa nila makuha si Isa. Acid? Formalin? Akala mo ba sapat na yan? Ang mga skinner ay mabilis, Ella. Bago mo pa mabuksan ang bote na yan, natanggal na nila ang mga kamay mo. Eh di turuan mo ako. Sabihin mo sa akin kung anong kahinaan nila. May puso pa ba sila? Humihinga ba sila? O baka naman kailangan lang silang tagtarin. Ang puso namin ay nasa ilalim ng kaliwang bahagi ng tadyang. Pero napakaliit nito. Ang tanging paraan para mapatay ang isang skinner ay ang patigasin ang kanyang laman bago siya makapag-regenerate. Ang formalin mo, baka uubra yan kung maibabaon mo to diretso sa puso. Pero kailangan mo ng pagkakataon. Namin? Sabi mo kanina nila. Bakit ngayon namin ang gamit mo? Rico, sumagot ka. Isa ka rin ba sa kanila? Pakiramdaman mo ang kamay ko, Ella. Malamig, diba? Kahit gaano kainit ang panahon, ang balat ko ay parang yelo. Dahil ang suot ko ngayon ay hindi ang balat na ipinanganak sa akin. 7 taon nang nakakalipas nung kinuha ni nanay ang orihinal kong balat dahil nasira ito sa apoy. Simula noon, nabubuhay ako sa balat ng iba. Diyos ko, pati sarili mong balat kinuha niya? Anong klaseng ina siya? Isang ina na gustong manatiling perpekto ang kanyang pamilya. Kaya pakiusap, Ella. Bago pa mawala ang huling bahagi ng pagkatao ko, umalis ka na. Ayokong makita kang nakahiga sa mesa ni nanay. Ayokong makita ang balat mo na isasabit sa likod ng pintuan namin. Tumahimik ka. Nandito na sila. Ano yun, Rico? May nakita ko anino sa itaas. Huwag kang gagalaw. Huwag kang hihinga. Scout yan ni nanay. Naghahanap sila ng handa para sa ritual mamayang gabi. Napapikit ako ng mariin. Ramdam ko ang lamig ng katawan ni Rico na nakadikit sa akin. Sa tapat namin sa kabilang bahagi ng puno, may bumaba mula sa itaas. Isang nilalang na tila ba tao pero ang bawat galaw ay parang gagamba. Wala siyang suot na damit at ang kanyang balat, Diyos ko, ang balat niya ay nakalaylay, parang suot na basahan na sobrang laki. Naamoy ko ang kanyang hininga, amoy bulok na karne. Rico, ano yun? Bakit ganun ang itsura niya? Yan ang isang skinner na hindi naagapan ng pagkakabit ng balat. Nabubulok na ang kanyang suot, kaya kailangan niyang kumuha ng bago. At naamoy niya tayo. Naamoy niyang takot mo, Ella. Huminto ang nilalang sa harap ng aming pinagtataguan. Ang bawat tunog ay parang humihiwa sa aking kaluluwa. Huwag kang hihinga para hindi ka niya maramdaman. Sa di kalayuan ay may narinig kami at nagkatinginan kaming dalawa at ang skinner na nag-aabang sa akin ay mabilis na tumungo sa gawing yun. Isang hiyaw na hindi sa tao pero pamilyar sa aking pandinig.
Sinundan namin ang tunog hanggang sa marating namin ang isang maliit na kuweba. Sa loob, nakita ko si Isa. 20 taong gulang pa lang siya pero ang kanyang katawan ay tila ba gumanda. Nina, bakit po ganito? Bakit po parang ang sikip na ng balat ko? Parang sasabog ang dibdib ko. Hinga ng malalim, Isa. Ang iyong lumang balat ay nagiging maliit na para sa iyong tunay na anyo. Kailangan na nating tulungan ang iyong katawan na lumabas. Nakita ko ang mga kamay ni Kapitana Suling at ang kanyang mga kuko ay nagsimulang humaba. Nagiging parang mga matatalas na scalpel. Dahan-dahan niyang itinusok ang isa sa kuko niya sa batok ni Isa. Tiis lang, anak. Isipin mo ang iyong pamilya. Isipin mo ang kagandahang idudulot mo sa akin. Isang hiwa lang dito hanggang sa bewang. Rico, kailangan natin pigilan yan. Binabalatan niya na si Isa habang buhay pa ito. Huwag. Kapag sumugod tayo ngayon, pareho tayong mamamatay. Tignan mo, hindi lang si nanay ang nandun. Sa mga anino ng kuweba, lumitaw ang iba pang mga nilalang, mga Skinner na walang balat. Nakapalibot kay Isa, naghihintay ng mga tira-tirang laman na itatapon ni Kapitana. Sila ang pamilya na sinasabi ni Rico. Mga taong tinalikuran na ang liwanag para sa walang hanggang gutom. Nasaan po kayo? Tulungan niyo po. Ang tawag ni Isa ay tila ba isang punyal sa aking puso. Bilang nurse, ang tungkulin ko ay magpagaling pero dito sa gitna ng gubat wala akong ibang magagawa kundi manood habang ang isang inosenteng buhay ay kinakatay para sa vanity ng isang halimaw. Nawala sa paningin ko si Rico. Nagsisimula na sila. Takbo! Takbo, Ella! Nakarating ako sa klinik na hirap sa pagakbang at kulang na lang gumapang ako sa sahig. Mabilis kong nilak ang pinto nang makapasok ako. Nanginginig ang buong katawan ko sa takot. Ang gubat na yun may mga nilalang na hindi ko akalaing totoo at hindi lang sila basta kwentong alamat. Totoo pala talaga sila. At si Rico, iniligtas niya ako laban sa kanila. Gigi, nasan ka? Kailangan natin maganda. Nandiyan na sila. Niela, saan ka ba galing? Kanina pa may kumakatok sa bintana. At si Isa, kinuha na siya ni Kapitana Suling. Dinala siya sa bahay niya sa kabilang kalsada. Alam ko na, Gigi. Alam ko na kung anong mangyayari sa kanya. Maglabas ka ng lahat ng bote ng alcohol at lason dito. Hindi tayo papayag na matapos ng gabi na hindi lumalaban. Anong gagawin natin? Papatayin nila tayo, Ella. Hindi! Kung mauuna tayong pumatay sa kanila. Gigi, makinig ka sa akin. Ang mga Skinner ay may kahinaan at gagamitin natin ang bawat patak ng kemikal na to para protektahan ang ating mga sarili. Habang inihahanda ko ang mga bote ng acid, narinig ko ang isang tunog sa labas ng pinto. Isang marahang katok. Nurse Ella, Iha, gising ka pa ba? May nakalimutan akong sabihin sa'yo tungkol sa ating fiesta bukas. Buksan mo ang pinto. May dala akong espesyal na pagkain para sa'yo. Huwag kang magbubukas, Gigi. Manatili ka sa likod ko. Nakatayo ako sa likod ng pinto, hawak ang isang bote ng purong formaldehyde. Ang kabilang kamay ko ay nanginginig habang nakahawak sa braso ni Gigi. Sa labas, ang boses ni Kapitana Suling ay napakakalmado. Pero alam ko ang nasa likod ng boses na yon. Alam ko na ang kanyang pakay. Nurse Ella, Iha, alam kong gising ka pa.
Naamoy ko ang pawis mo hanggang dito sa labas. Buksan mo ang pinto. May dala akong mainit na sabaw para sa inyo ni Gigi. Masama ang nagpapalipas ng gutom sa ganitong oras. Hindi kami gutom, Kapitana. At masama rin ang bubulabog ng mga taong nagpapahinga. Bumalik na lang kayo bukas sa umaga kung may kailangan kayo. Bukas ng umaga. Masyado nagmatagal yon, Iha. Alam mo naman ang ating fiesta. Kailangang handa ang lahat. Si Isa, ang inaanak ko, tapos na ang kanyang gamutan. Gusto ka niyang makita. Gusto niya magpasalamat sa pag-aalaga mo sa kanya. Nasaan si Isa? Ibalik niyo siya rito sa klinik. Pasensya na po pero hindi pa siya pwedeng lumabas. Huwag mo na siyang hanapin, Nurse Ella. Maayos na ang kanyang kaligayan. Sa katunayan, napakaganda na ng kanyang bagong balat. Gusto mo bang makita? Isang silip lang sa bintana at makikita mo kung gaano siya kapormal para sa darating na ritual. Lumingon ako kay Gigi. Umiling siya ng mabilis. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana at hinawi ang kurtina ng bahagya. Dahil sa liwanag ng langit na nagmula sa kidlat ay nakita ko sa ilalim ng puno ng akasya sa labas ng klinik si Isa. Nakatayo siya ng tuwid pero ang kanyang ulo ay nakatagilid sa isang anggulong hindi natural. Ang kanyang balat ay tila ba nakabalot ng plastik na kumikinang sa ulan at ang kanyang mga mata wala na itong puti. Puro dilaw na lang nakikita ko. Anong ginawa niyo sa kanya? Isa, tumakbo ka! Layuan mo sila! Ate Ella, halika na po rito. Ang sarap ng pakiramdam. Hindi na po ako nasasaktan. Gusto ko na rin po kayong makitang ganito. Gusto ko na rin hawakan ang balat niyo. Hindi si Isa yan! Isang halimaw na ang nasa labas! Tama ka, Iha. Hindi na siya ang mahinang dalaga na nakilala mo. Siya na ang aming bagong sisidlan. At ikaw ang susunod na magiging bahagi ng aking koleksyon. Buksan mo na ang pinto, Nurse Ella. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Biglang gumuho ang pinto. Hindi na ito si Kapitana Suling na nakita ko kanina. Ang kanyang mukha ay tila ba natutunaw. Ang balat sa kanyang pisngi ay nakalaylay na parang lumang basahan. Hinablot ko si Gigi at tumakbo kami patungo sa hallway. Takbo, Gigi! Huwag ka lilingon! Sa supply room tayo! Doon tayo magkukulong! Hindi tayo makakaligtas, Ella! Nandiyan na sila! Naririnig ko mga kuko nila sa dingding! Sa gitna ng dilim ng hallway, biglang may humablot sa aking braso. Akala ko ay katapusan ko na pero ang lamig ng kamay na yon pamilyar sa akin. Dito, sa dulo ng pasilyo. Dalian nyo! Akala ko iniwan mo na ako sa gubat! Wala nang oras para sa paliwanag. Nahanap na nila ang amoy nyo. Si nanay, hindi na siya makakapaghintay hanggang bukas. Gusto niya na ang balat mo ngayon din. Rico! Bakit mo ipinagkakait sa nanay ang hapunan niya? Hindi ba't sabi ko sa'yo, kailangan natin ng bago? Ang balat ng nurse na yan, napakakinis, napakasariwa. Bagay na bagay sa koleksyon ko para sa ating anibersaryo. Ella, tumakbo ka na. Dalhin mo si Gigi sa likod ng health center. May butas doon sa bakod. Huwag kayong hihinto hanggat hindi nyo nararating ang kalsada. Hindi kita iiwan dito, Rico. Papatayin ka niya. Anak ka niya pero wala siyang awa. Umalis ka na, sabi. Umalis ka na habang buo pang balat mo. Pakiramdaman mo ang paligid. Hindi lang siya nandito. Ang buong pamilya ng mga Skinner. Nasa bubungan na sila. Tumingala ako at nakita ko ang kisame na dahan-dahang bumubuka. May mga daliri, mahahaba at matatalas na kuko ang sumisilip sa mga siwang. Ang amoy ng formalin ay naging nakakasuka. Huli na ang lahat. Naaamoy ko na siya. Gusto ko ang mukha niya. Gusto kong damhin ang bawat hibla ng kanyang balat habang mainit pa ang kanyang dugo. Subukan mo lumapit, Kapitana! Isasama kita sa impyerno! May dala akong acid! Susunugin kong bawat hibla ng laban mo! Akin ang balat mo!
Nakapasok kami ni Gigi at Rico sa supply room. Ito ang pinakaligtas na lugar dahil gawa sa simento ang mga dingding at bakal ang pinto. Pero sa labas naririnig namin ang kalmot ng mga kuko sa metal. Magpapakamatay na lang ako! Ayokong mabalatan ng buhay! Ella, saksakan mo na lang ako ng pampatulog pag-iusap! Magpakatatag ka, Gigi! Hindi tayo mamamatay rito! Rico, ano plano? Hindi tayo pwede manatili rito habang buhay. Mauubusan tayo ng hangin. May isang paraan. Ang mga Skinner, ang balat nila ay sensitibo sa matatapang na kemikal. Kaya kami gumagamit ng formalin ay para patigasin ang tissue. Pero ang acid ay tutunawin ng pandikit na humahawak sa balat namin sa aming laman. Ibig mong sabihin, kung matatapunan ko si Kapitana ng purong noriatic acid o formaldehyde, matutuklap ang balat niya ng kusa? Higit pa ron, dahil wala siyang sariling balat sa ilalim. Ang hangin mismong susunog sa kanyang hilaw na laman. Magiging parang abo siya sa loob ng ilang minuto. Pero kailangan niyo siyang tamaan ng direkta sa mukha at dibdib. Gagawin ko. Gigi, tulungan mo akong i-mix itong mga bote. Kailangan natin ng mas matapang na konsentrasyon. Matapang ka talaga, nurse. Sayang at sa ganitong parang tayo nagkakilala. Kung hindi lang ako ganito, baka naisayaw pa kita sa plaza. Magagawa mo pa yan, Rico. Pagkatapos ito, aalis tayong lahat dito. Dadalhin kita sa Manila. May mga doktor doon na makakatulong sa'yo. Hindi na, Ella. Ang balat ko, nararamdaman ko ng pagkasira nito. Ang sumpa ni nanay ay nasa dugo ko na. Ang magagawa ko na lang ngayon ay siguraduhin makakaalis ka ng buo. Buksan mo ang pinto! Gutom na si Isa! Gusto niya ng bagong kalaro! Gusto niya ang nurse mo! Narinig ko ang boses ni Isa, pero hindi na ito boses ng tao. Isang matinis na hiyaw na parang isang hayop na nasasaktan. Ate Ella! Halika! Halika na! Masarap pong bagong balat. Hindi na po mainit. Halika na! Handa na mga bote. Sa bilang ng 3, bubuksan natin ang pinto. Rico, kailangan mo siyang hawakan para hindi siya makaiwas. Gagawin ko kahit ito na ang huling magawa ko bilang tao. Nakatitig ako sa bakal na pinto na dahan-dahang nayuyukot sa bawat hampas mula sa labas. Ramdam ko ang lamig ng pawis na dumadaloy sa aking likod. Hawak ko ang 2 bote ng pinaghalong muriatic acid at formaldehyde. Ang aking huling sandata laban sa mga halimaw na walang balat. Sa tabi ko, si Rico ay nakahanda na. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyong pumatay o mamatay. Rico, sigurado ka ba rito? Kapag binuksan natin ang pinto, wala na tong balikan. Wala na tayong ibang pagpipilian, Ella. Mas gusto ko pang mamatay na lumalaban kaysa panoorin kang balatan ni nanay sa harap ko. Sa bilang ng 3. 1, 2, 3! Sa pagbukas ng pinto, tumambad sa amin ang isang imaheng kailanman ay hindi ko malilimutan. Si Kapitana Suling. Hindi na siya ang kagalang-galang na opisyal ng barangay. Ang balat sa kanyang mukha ay nakalawit na parang punit na maskara. Pinapakita ang hilaw at mapulang laman sa ilalim. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at sa tabi niya si Iza. Ang dalaga ay gumagapang sa kisame. Ang kanyang mga kuko ay nakabaon sa simento. Rico! Pinili mo ang nurse na ito kaysa sa sarili mong dugo! Akala mo ba ay may liligtas mo siya? Subukan mo lumapit! Isasama kita sa impyerno! Ibinalibag ko ang unang bote sa direksyon ni Kapitana Suling. Tumama ito sa kanyang dibdib at nabasag. Agad na bumula ang kanyang katawan. Isang nakakabinging tili ang kumawala sa kanyang lalamunan habang ang usok ay nagmumula sa kanyang hilaw na laman. Ang balat ko! Ang balat ko! Rico, tulungan mo ako! Wala ka ng anak, nanay! Tatapusin ko ng sumpa mo sa maligaya! Sinugod ni Rico sa Kapitana Suling at nagpambuno sila sa sahig. Habang nangyayari yun, biglang bumagsak si Iza mula sa kisape, direkta sa harap ko. Ang kanyang bibig ay bumubuka, naglalaway para sa aking balat. Ate Ella,
Kailangan ko mukha mo. Mainit pa. Gumising ka! Hindi ikaw yan! Inasinta ko si Isa ng pangalawang bote pero mabilis siya. Tumalon siya sa pader at muling gumapang sa taas. Sa ibaba nakikita ko si Rico na nahihirapan. Ang balat ni Rico ay nagsisimula na ring matuklap dahil sa dikit ng asid na tumalsik mula kay Kapitana. Ella, ang malaking galon sa siya. Buhusan mo kaming dalawa. Gawin mo na! Hindi ko kaya, Rico! Madadamay ka! Gawin mo na! Umalis ka na habang buo pa ang balat mo. Hindi ko na kayang pigilan ang gutom ko, Ella. Naamoy na kita. Wala na akong pagpipilian. Kinuha ko ang malaking galon ng formaldehyde at ibinuhos ito sa kanilang dalawa. Ang tili ni Rico at Kapitana Suling ay nagsama, bumuo ng isang nakapangingilabot na koro ng kamatayan. Nakita ko kung paano manigas ang kanilang laman. Tila ba nagiging bato sila sa gitna ng hallway. Uli na ang lahat! Naamoy ko na ang kapatid ko, Rico! Huwag kang pipitin! Tina! Masakit na! Ayoko na po maging ganito! Si Iza ay biglang bumagsak, nangingisay sa sahig. Ang kanyang bagong balat ay unti-unting natutuyo at nagiging parang papel. Hinablot ko si Gigi na nakatago sa likod ng shelf. Gigi! Tara na! Habang wala pang ibang mga Skinner! Pero si Rico! Si Doc Martin, paano sila? Wala na tayong magagawa para sa kanila! Takbo! Pumasok kami sa opisina ni Doc Martin para dumaan sa bintana pero napatigil ako. Nakaupo si Doc Martin sa kanyang mesa, hawak ang isang litrato ng kanyang asawa. May hawak siyang baril sa kanyang kanang kamay. Tapos na, Ella. Wala nang maligaya. Wala nang pundo. Wala nang kapitana. Doc, ano yung baril? Tara na! Ligtas ng hallway! Ligtas? O walang ligtas sa baryong to, Iha. Ang virus ng mga Skinner ay hindi lang nasa balat, nasa hangin ito, nasa tubig, nasa kaluluwa ng bawat tao na nananatili rito. Tignan mo ang kamay mo, Ella. Tiningnan ko ang mga kamay ko. Nanlaki ang mga mata ko, ang aking mga kuko. Nagsisimula na rin silang maging madilaw. At ang balat sa aking mga daliri ay tila ba lumuluwag ng bahagya. Hindi! Hindi maaari! Hindi ako nasugatan! Hindi ako napahiran! Naamoy mo ang formalin, di ba? Nalanghap mo ang katas ng uod. Habang nililinis mo si Isa, sapat na yon para simulan ang proseso. Sabi ko sa'yo, Ella, wala nakakalabas dito ng buo. Patawad, Nursela. Sana ay mas masarap ang magiging balat mo kesa sa asawa ko. Hindi ko na inisip ang sinabi ni Doc Martin. Hinila ko si Gigi palabas ng opisina. Ang dilim ay unti-unti nang napapalitan ng liwanag ng umaga. Ang katahimikan sa labas pagkatapos ng mga hiyaw ni na Kapitana Suling ay mas nakakabingi kaysa sa gulo kanina. Ang hallway ay puno ng naninigas na laman at natutunaw na balat. Pero hindi yun ang inuuna ko. Nakatingin ako sa aking mga braso. Ang balat ko parang nagiging kasing kinis ng porselana. Narcella, bakit mo tinititigil ang mga kamay mo? May sugat ka ba? Napahiran ka ba ng dugo nila? Hindi ko alam, Gigi. Pero nararamdaman kong init sa ilalim ng balat ko. Parang may gustong kumawala. Sabihin mo sa akin ang totoo, Gigi. Ano pang hindi niyo sinasabi tungkol sa sumpa ng mga Skinner? Sapat ba talagang malanghap ang formalin para mahawa? Sabi ni Doc Martin noon, ang
Ang mga Skinner ay hindi lang basta nilalang. Ang kanilang dugo ay may dalang binhi. Kapag ang isang tao ay nakaranas sa matinding takot sa piling nila, bumubukas sa mga pores ang ating balat. Doon pumapasok ang amoy. Ang mga parasite na nasa hangin. Bakit ganyan mo lang sinabi? Bakit inayaan niyo ako lumapit kay Isa? 20 taon na siya, Gigi. Mas mabilis ang sirkulasyon ng dugo niya. Mas mabilis kumalat ang parasite. Dahil akala ko'y malakas ka. Akala ko hindi ka tatablan dahil taga Maynila ka. Pero tingnan mo, ang mga mata mo, Ella. Nagsisimula nang maging madilaw ang paligid ng iyong mga pupil. Hindi ito maaari. Science ang pinunta ko rito. Medisinang dala ko. Paano ang isang tulad ko'y magiging biktima ng isang alamat na hindi ko malang pinaniwalaan sa umpisa? Hinawakan ko ang aking mukha. Ang balat ko ay napakalambot, masyadong malambot. Nang pinisil ko ang aking pisngi, hindi ito bumalik agad sa dati. Naiwan ang marka ng aking mga daliri na tila ba gawa sa clay ang aking mukha. Gigi, kailangan nating humanap ng antidote sa opisina ni Doc Martin. May mga luma siyang research papers, di ba? May nabanggit pa siyang paraan para pigilan ng shedding. Ang tanging paraan lang naman nila ay ang formalin para patigasin ang tissue. Pero kapag ginamit mo yun, magiging katulad ka na rin nila. Maninigas ang iyong damdamin, mawawala ang iyong pagkatao. Magiging isa ka na lang nasuot na balat. Parang isang museum ng kilabot ang paligid. Sa gitna nakita ko ang 2 figura na magkayakap. Si Rico at sa Kapitana Suling. Nanigas na sila. Ang acid at formaldehyde ay ginawa silang parang mga rebultong gawa sa hilaw na karne at simento. Ang mukha ni Rico ay nakatingin sa akin. Ang huling sulyap ng pag-asa ay nananatili sa kanyang mga matang naging bato na. Patawad, Rico. Patawad kung ito lang ang tanging paraan na nahanap ko para iligtas ka. Huwag ka nang tumingin sa kanila, Ella. Wala na silang nararamdaman. Pero si Isa, nasan siya? Lumingon ako sa dulo ng hallway. Doon sa ilalim ng kumukurap na ilaw nakita ko si Isa. Ang dalaga ay nakatayo sa tapat ng bukas na bintana. Ang kanyang balat ay dahan-dahan ang natutuklap mula sa kanyang balikat. Lumalawit na parang balat ng ahas. Pero ang nakakatakot ay ang kanyang ngiti. Ate Ella, ang sarap po ng hangin. Nararamdaman ko ng kalayaan. Wala na po si Ninang para utusin ako. Ngayon, ako nang kukuha ng gusto ko. Isa, lumaban ka. Hindi mo kailangan maging halimaw. Bumalik ka rito. Tutulungan ka namin ni Gigi. Tulong? Tingnan niyo ang sarili niyo, Nurse Ella. Mas sariwa pang balat mo kaysa sa akin. Alam mo bang, habang tinitingnan kita, mas lalong kumakating laman ko. Gusto kong maramdaman kung gaano kalambot ang mukha mo. Subukan mo lumapit, Isa. At tatapusin kong sinimulan ko kay Kapitana. Magkikita pa tayo, Ate Ella. Sa susunod na full moon, kapag kailangan mo na rin ng bagong suot, alam mo kung nasan ako. Naglaho si Isa sa gitna ng kagubatan. Ang bilis niya ay hindi pang tao. Naiwan kaming dalawa ni Gigi sa gitna ng mga bangkay. Ang bawat segundo ay tinabalalong nagpapabigat sa aking katawan. Ang pangangati sa aking lieg ay nagsisimula na. Isang matinding kati na parang may libo-libong langgam na gumagapang sa ilalim ng aking balat. Pumasok kami sa opisina ni Doc Martin. Ang amoy ng pulbura mula sa kanyang pagpapakamatay ay nananatili pa rin sa hangin. Hindi ko siya tiningnan. Diretso ako sa kanyang cabinet. Kailangan ko ng sagot. Kailangan ko ng kahit anong makapagpapaliwanag kung bakit ang aking kuko ay dahan-dahang humihiwalay sa aking mga daliri. Nasaan na yun? Sabi ni Gigi may mga research dito. Eto. Ito, Maligaya Syndrome. Biological shedding and parasitic integration. Binasa ko ang mga sulat ni Doc Martin. Nakasaad doon ang katotohanan. Ang mga Skinner ay hindi sumpa.
Isa itong uri ng mutated parasite na kumakapit sa nervous system. Ang tanging paraan para mabuhay ang host ay ang kumuha ng bagong balat bawat 10 taon dahil natutunaw ng parasite ang orihinal na tissue. Patient Zero. Suling. Diyos ko. Si Kapitana nagdala nito rito. At ang lahat ng nakasalamuha niya, ang lahat ng nakalanghap ng kanyang amoy ay magiging ganito rin. Ibig sabihin, wala nang lunas. Maging ako ba, Ella? Maging ako ba ay magiging ganyan? Sabi rito, depende sa exposure. Ikaw, matagal ka na narito para hindi ka lumalapit sa shedding process. Pero ako ang humawa kay Isa nung nagsisimula na siya mag-transform. Ako ang naligo sa amoy ng kanyang pagbabago. Ella, ang liig mo, ang balat mo sa leeg, lumuluwag na. Alam ko, nararamdaman ko. Parang may humihila sa balat ko pababa. Gigi, makinig ka sa akin. Kunin mo ang lahat ng pera sa drawer ni Doc. Kunin mo ang susi ng kanyang sasakyan sa garahe. Umalis ka na rito. Paano ka? Hindi kita pwedeng iwan dito. Hindi mo ba naiintindihan? Sa loob lang ng ilang oras, mawawalan na ako ng kontrol. Ang gutom na nararamdaman ni Isa, nararamdaman ko na rin. Ayokong ikaw ang maging unang biktima ko. Nakatitig ako sa bangkay ni Doc Martin. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa kanyang mesa, tila ba natutulog lang siya pagkatapos ng isang mahabang shift. Pero ang butas sa kanyang sentido ay nagsasabi ng ibang kwento. Kinuha ko ang litrato ng asawa niya na hawak niya kanina. Isang magandang babae, may ngiti na puno ng buhay. Ngayon ang balat ng babaeng ito ay suot na ng isang halimaw sa hallway. Doc, bakit hindi kayo lumaban? Bakit mas pinili niyong ganitong katapusan? Ella, tara na. Baka may iba pa mga skinner na paparating. Narinig nilang putok ng baril. Sandali lang, Gigi. Tingnan mo to. May isang maliit na notebook sa ilalim ng kanyang kamay. Binuksan ko ito. May nakasulat. Kung sino man ang makakabasa nito, huwag kayong lilingon. Ang maligaya ay hindi nagpapatawad. Ang tanging paraan para matalo sila ay ang sunugin ang bawat hibla ng kanilang koleksyon. Ang koleksyon, ang basement. Kinuha ko ang lighter sa mesa ni Doc. Itinapon ko ang lahat ng alkohol at mga kemikal sa loob ng opisina. Bago ako lumabas, sinalaban ko ang mga kortina. Kung ito ang huling hiling ni Doc, tutuparin ko. Susunugin ko ang lahat ng alaala ng maligaya kasama ang mga balat na ninakaw nila. Paalam, Doc Martin. Salamat sa huling babala. Pinilit ko si Gigi na magmaneho. Nakaupo ako sa backseat, balot na balot ng jacket at scarf kahit na mainit ang panahon. Ang bawat pagtama ng damit sa aking balat ay nagbibigay ng matinding hapdi para akong sinusunog ng buhay. Bilisan mo, Gigi. Malayo pa bang bayan? Malapit na, Ella. Nakikita ko na mga ilaw ng terminal. Anong gagawin mo pagdating natin doon? Paano ka sasakay ng bus ang ganyan ang itsura mo? Magagawa kong paraan. Basta makalabas lang tayo sa radius ng maligaya. Sabi sa research ni Doc, ang parasites ay nangihina kapag malayo sa mother host. Baka tumigil ang proseso kung makakarating ako sa Maynila. Pero sa loob-loob ko alam kong nagsisinungaling ako. Nararamdaman ko ang pagpintig sa aking batok. Nararamdaman ko ang galaw ng mga uod sa loob ng aking dugo. Hindi sila nanghihina. Mas lalo silang nagagalit sa paglayo ko. Nakatingin ako sa labas ng bintana habang dahan-dahang nilalamon ng distansya ang arko ng barangay Maligaya. Ang sikat ng araw ay sumisilip na sa mga bundok. Nagbibigay ng peking pag-asa sa isang mundong iniwan ko ng duguan. Sa loob ng bus ang lahat ay tila ba normal.
May isang alay na yakap ang kanyang bayong, isang lalaking naka-headset na mahimbing ang tulog, at isang bata sa kabilang row na payapang sumususo sa kanyang bote. Walang sino man sa kanila ang may kamalay-malay na sa tabi nila sa upuang kinalalagyan ko ay may isang halimaw na pilit itinatago ang kanyang pangil. Gusto ko lang maging normal. Gusto ko lang bumalik sa dati kong buhay. Na ang tanging inaalala ko ay ang shift ko sa ospital at ang traffic sa EDSA. Pero bakit ang bigat ng katawan ko? Bakit parang ang sikip ng suot kong balat? Kinuha ko ang aking maliit na salamin sa loob ng bag. Nanginginig ang aking mga daliri habang binubuksan ito. Tiningnan ko ang aking mukha. Makinis pa rin, sariwa. Ang bawat kurba ng aking pisngi ay tila gawa sa porselana. Pero nung itapat ko ang salamin sa aking mga mata, napatigil ako. Ang mga pupil ko may bahid na sila ng tilaw. Isang kulay na hindi nanggagaling sa liwanag, kundi sa isang gutom na nagmumula sa kailaliman ng aking sikmura. Kapitana Suling was right. Minsan, mas magaling ang luma kaysa sa bago. Sabi niya, ang balat ay maskara lang. Isang tela na kailangang palitan kapag kupas na. Bakit nararamdaman ko ang pagpintig sa ilalim ng aking batok? Bakit parang may mga uod na nagsisimulang maghabi ng bagong sarili sa loob ko? Napahawak ako sa aking leeg. Nararamdaman ko ang pag-alon sa ilalim ng aking dermis. Parang may kung anong nilalang na pilit na gustong lumabas, gustong huminga, gustong kumain. Tumingin ako sa katabi kong pasahero, isang dalaga, marahil nasa 20 anyos din kagaya ni Iza. Ang kanyang balat ay napakaputi, napakakinis, walang kahit isang peklat. Napakaganda ng kanyang balat. Masyadong sariwa. Kung haplosin ko ang kanyang pisngi, marahil ay madaling itong matutuklap. Isang hiwa lang, mula batok hanggang baywang. At magkakaroon ako ng bagong suot para sa susunod na full moon. Hindi. Ano tong iniisip ko? Tawa ko, nurse ako. Tungkulin ko magligtas, hindi ang pumatay. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang aking nagwawalang sistema. Pero nang lumingon ang dalaga sa akin dahil sa pagkagulat sa preno, nakita ko ang refleksyon ko sa kanyang mga mata. Hindi na ako si Nurse Ella. Ang nakita ko ay isang anino, isang Skinner na nagtatago sa likod ng isang magandang mukha. Wala na si Rico para pigilan ako. Wala na si Doc Martin para balastuhin ang aking konsensya. Ngayon, kailangan ko na rin matutong mabuhay sa paraang itinuro ni Kapitana. Ang maligaya ay hindi ko lang iniwan. Dinala ko ito sa loob ng aking katawan. Tiningnan ko ang kalsada na papasok na sa lungsod. Ang mga ilaw ng Maynila ay tila ba naghihintay sa akin. Isang malaking gubat na puno ng mga sariwang balat. Napangiti ako ng bahagya. Isang ngiti na hindi na umaabot sa aking mga mata. Malapit ang full moon at kailangan ko na maganda ng aking koleksyon. Patawad Maynila, pero gutom na ako. Isang linggo ang nakalipas simula nang lisanin ko ang maligaya. Pero ang maligaya hindi pa rin umaalis sa loob ko. Nandito ako sa aking apartment nakakulong. Ang sala ko ay naging mistulang laboratorio. Ang amoy ng formalin ay humahalo sa amoy ng alcohol at sulfur. Hindi ako pwedeng maging katulad ni Kapitana Suling. Hindi ako pwedeng maging isang halimaw na nagnanakaw ng balat ng iba. Hindi ako papayag. Nurse ako. Alam ko ang biology ng mga parasite na to. Kung kaya silang patigasin ng formalin,
Kaya ko rin silang patayin gamit ang tamang konsentrasyon ng acid at sulfur. Tiningnan ko ang aking braso. Ang balat ko ay tila ba nagiging transparent. Nakikita ko na ang mga itim na uod na gumagapang sa ilalim ng aking mga ugat. Ang pangangati ay hindi ko na matiis, para akong sinusunog ng buhay mula sa loob. Focus, Ella. Sulfur, 10%. Alcohol, 70%. Kailangan kong iturok to diretso sa lymph nodes ko. Ito lang ang tanging paraan para pigilan ang shedding. Hinubad ko ang aking robe. Sa harap ng malaking salamin, nakita ko ang aking likod. Ang zipper-like slit sa aking batok ay bumukas na ng 3 pulgada. Ang dilaw na rosas na laman ay sumisilip na. Nakakasuka, nakakatakot. Patawad, Panginoon. Pero kailangan ko tong gawin. Kung lason ang pumatay sa pagkatao ko, lason din ang magbabalik sa akin. Diyos ko, ang hapdi. Parang asidong dumadaloy sa mga ugat ko. Bumagsak ako sa sahig. Ang bawat kalamnan ko ay kumirot, pero sa gitna ng hapdi may nakita akong himala. Ang mga itim na uod sa ilalim ng balat ko, nagsimula silang mamatay. Nakita ko silang naninigas at natunaw sa loob ng aking mga ugat. Ang zipper sa likod ko, dahan-dahan itong nagsara. Tila ba tinatahi ng isang hindi makitang kamay. Ito ang mga bahagi ng katawan kung saan madalas maglagi ang mga impeksyon at parasites, at dito ko rin itinurok ang ginawang antidote. Gumana ang antidote. Ang pangangati, nawawala na. Pero alam ko hindi ito permanente. Ang parasites ay bahagi na ng DNA ko. Kailangan ko magturok nito linggo-linggo hanggang sa maubos ang balat ko sa kakatusok. Nakabalik na ako sa ospital. Ang aking mukha ay makinis, pero hindi dahil sa suma kundi dahil sa kemikal na sumusunog sa aking mga pores. Ang bawat hakbang ko ay may kasamang hapdi, pero mas gusto ko na ito kaysa sa maging halimaw. Lumapit ako sa isang pasyente na mahimbing na natutulog. Magandang gabi po. Ako po ang nurse nyo. Nakita ko ang kanyang braso. Napakakinis. Napakasariwa. 1 linggo na nakalipas nung huli ako nagturok ng antidote. Nararamdaman ko na naman ang kiliti sa aking batok. Ang gutom, pumapalik na naman. Hindi ako magpapadala. Pero hanggang kailan ko kayang sunugin ang sarili kong laman para lang hindi ko makuha ang sayo? Patawad. Pero kailangan ko na ulit ng bagong dose. Sa patuloy na paggawa ng paraan para gamutin ang sarili ko, unti-unti natutunan kong labanan ang sumpa. Saglit akong tumigil sa serbisyo bilang nurse para ilayo ang sarili sa tukso. Pinagtunan ko po ng pansin ang paggamot sa sarili ko. Makalipas ang halos kalahating taon sa walang patid na pagsubok, naubos ang sumpa sa loob ng katawan kong sinusubukang alisin ang pagkatao ko. Gayunpaman, sa mga naunang buwan, natakot akong lumabas ng bahay at makakita ng ibang tao sa takot na baka bumalik ang gutom na mahirap punan. Dahan-dahan kong sinubukan hanggang sa nakayanan ko. Nanalo ang siyensya sa akin. Ang karanasang yon ay habang buhay kong dadalhin, at natutunan kong hindi ka man makahanap ng ibang kakampi sa paligid mo,
mahalagang paniwalaan mo ang sarili mong kakayanan para magapi ang mga bagay na kinakatakutan mo. Kahit yun pa ay ang sarili mo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.